Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Bagyong Nika, naglandfall na sa Dilasag, Aurora. Isa pang bagyo, posibleng pumasok na ng Philippine Area of Responsibility bukas. Ilang opisyal ng Office of the Vice President ipinaaresto dahil sa hindi pagsipot sa pagdinig ng kamera. Big time oil price hike aarangkada bukas sa MBC TV correspondents. Mag-ama, patay matapos makuryente sa Himamaylan, Negros Occidental. Sa MBC TV Sports, TNT nakuha ang back-to-back PBA Governors Cup title matapos talunin ang Barangay Ginebra. At sa Showbiz Spotted, Dini, Best Asia Act sa 2024 MTV Europe Music Awards. Cherry on top, pinerform ng Clipper Spirit sa NBA halftime show. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Kasalukuyang nakararanas ng malakas na bugso ng hangin at ulan ang Aurora. Yan ay matapos maglandfall ang bagyong Nika sa bayan ng Dilasag kaninang umaga. Ayon sa Pag-asa, inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa buong lalawigan ng Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Apayao at Cagayan. Ang buong detalye sa ulat ni Kyle Bulias. Ganito na ang sitwasyon ngayon sa lalawigan ng Aurora dahil sa hagupit ng Typhoon Nika. Ayon sa Pag-asa, naglandfall na ang bagyo sa bisinidad ng bayan ng Dilasag kaninang alas 8:00 ng umaga at inaasahang babaybayin nito ang mainland Luzon hanggang makarating ito sa katubigang sakop ng Ilocos Sur. Nakataas ang signal number 4 sa bayan ng Dilasag at Kasiguran, habang signal number 3 naman sa bayan ng Dinalungan, signal number 2 sa Dipakulaw, Maria Aurora at Baler, at signal number 1 naman sa mga nalalabi pang bahagi ng Aurora. Bukod dito, nakataas din ang red rainfall warning sa iba pang lalawigan ng Luzon. Inaasahan ang intense to torrential rainfall o ang matinding buhos ng ulan sa buong lalawigan ng Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Apayao at Cagayan. Ibig sabihin, inaasahan na ang matinding mga pagbaha at landslide sa mga nabanggit na lugar. Samantala, sinabi ng Pag-asa na posibleng humina si Typhoon Nika at maging isang severe tropical storm na lamang dahil sa pagdaan nito sa kalupaan ng Luzon. Inaasahan namang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga o hapon. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, kinansela na ang biyahe ng ilang sasakyang pandagat punsod ng epekto ng bagyong Nika. Kasunod nito, pinaalalahanan naman ng publiko na makipag-ugnayan sa mga shipping lines para sa karagdagang detalye ng kanilang biyahe. Narito ang ulat ni Boy Gonzales. Suspendido na rin ang biyahe ng ilang sasakyang pandagat dahil sa epekto ng bagyong Nika. Sa ipinalabas na abiso ng pamunuan ng Tugo Shipping Company para sa mga apektadong pasahero ng mga sumusunod na barko sa Manila North Port Terminal. Una ay ang MV Tugo St. Michael de Arcangel na nakatagdang umalis kagabi, 10 ng Nobyembre patungong Dumaguete, Dipolog, Zamboanga. Ikalawa ay ang MV Tugo St. Francis Xavier na patungong Cebu, Osamis, Butuan, at ang MV Tugo Masikap na patungong Cagayan de Oro
at Bacolod na mga nakatagdang umalis ngayong araw, ika-11 ng Nobyembre. Pinapayuhan ng Philippine Ports Authority ang lahat ng apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa mga shipping lines para sa karagdagang detalye ng biyahe. Samantala, namahagi ang Porta Management Office, Palawan PPA ng lugaw sa mga pasaherong stranded sa Corona Porta dahil sa bagyo. Umabot na sa 35 pasahero ang naantala at patungo sana sa Maynila at San Jose Occidental, Mindoro. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kanselado ang klase sa buong Metro Manila ngayong araw dahil sa inaasahang sama ng panahon epekto ng bagyong Nika. Kanselado ang pasok sa lahat ng antas, pampubliko at pribado maliban na lang sa Taguig at Makati City na mula kinder hanggang grade 12 lang ang suspensyon. Habang suspendido rin ang pasok sa ilang lugar sa Cordillera Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Laguna Province at Quezon Province. Pilipinas, naglandfall na si Bagyong Nika sa Dilasag, Aurora kaninang pasado alas 8 ng umaga at kasalukuyan ng binabagtas ang Northern Luzon. Huling namataan ng mata ng bagyo sa paligid ng San Agustin sa Isabela habang gumagalaw sa direksyong northwest. Sa bilis na 25 km per hour, taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 130 km per hour. Batay sa forecast track ng Pag-asa, magtutuloy-tuloy na ang paghina nito at nakatakda ng lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Nakataas na ngayon ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 4 sa extreme northern Aurora, central at southern portions ng Isabela, gayon din sa malaking bahagi ng Cordillera, maliban sa Apayao at Benguet. Asahan ng life-threatening na lakas ng hangin sa mga nasabing lugar. Signal No. 3 naman sa malaking bahagi ng Cagayan, maliban sa Batanes, rest of Abra, rest of Ifugao, northern Benguet, pati na rin sa Ilocos Sur at southern Ilocos Norte. Mag-ingat sa mapaminsalang baha, pag-apaw ng mga ilog at landslides sa mga nabanggit na lugar. Isinailalim naman sa Signal No. 2 ang northwestern portions at eastern portions ng Cagayan, rest of Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Benguet at Ilocos Norte, gayon din sa La Union at central portion ng Aurora. Samantala, nakataas naman sa Signal No. 1 dito sa buong Metro Manila, rest of Aurora, Cagayan kasamang Babuyan Islands, rest of Pangasinan at Nueva Ecija. Kasama rin sa listahan ang ilang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon, pati na rin ang Camarines Provinces, northeastern section ng Camarines Sur. Samantala, batay sa monitoring ng Pag-asa, kasabay ng paglakas ng Bagyong Nika bukas, ay agad din pagpasok ng Bagyong Ophel sa ating PAR. Tulad ni Nika, parehong direksyon din ang tatahakin ni Ophel. Within the next 48 hours, inaasang lalakas ito bilang isang severe tropical storm bago maglandfall sa northern at central Luzon sa Huwebes ng gabi o Biyernes ng madaling araw. Maliban kay Ophel, may isa pang bagyo na binabantayan sa loob ng monitoring domain ng Pag-asa sa Pacific Ocean. Pero sa ngayon, wala pa itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At yan muna ang latest sa lagay nating panahon. Mag-iingat po tayong lahat. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, ipinaaresto ang ilang opisyal ng Office of the Vice President dahil sa hindi nito pagsipot sa pagdinig ng Kamara ukol sa budget ng OVP. Kaugnay nito, ipinasisilip din ng Komisyon o Commission on Audit ang iba pang confidential fund ng OVP at DepEd na ginamit noong 2023. Ang buong detalye sa ulat ni Milky Rigunan. Pinatawan na ng contempt ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang 5 sa opisyal ni Vice President Sara Duterte. Sila ay sina Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni VP Sara, Attorney Lemuel Ortonio, Assistant Chief of Staff at Chairperson ng Bids and Awards ng OVP, Gina Acosta, Special Disbursing Officer ng OVP, Attorney Sunshine Chari Fajarda, dating Assistant Secretary ng DepEd, Edward Fajarda, dating Special Disbursing Officer ng DepEd, at ngayon ay
ay nasa Office of the Vice President. Ang mga physically present naman sa hearing ay sina Rosalyn Sanchez, Director for Administrative and Financial Services ng OVP, Julieta Villa del Rey, Chief Accountant, Kevin Jerome Tenido, Chief Administrative Officer, Maria Edeline Rabago ng Budget Division ng OVP. Matatandaan na umalis ng bansa si Lopez bisperas ng hearing ng komite noong November 4. Sa kanyang sulat sa Committee Secretariat, sinabi ni Lopez na sa Amerika pa rin siya at ang dahilan ng kanyang pagpunta doon ay para dalawin ng kanyang tiyahin na may sakit. Ayon kay Chua, kailangan ng personal na pagharap ng naturang mga opisyal. Sila lamang anya ang makapagpapaliwanag ng kinikwestyong pondo, lalo at ayaw naman humarap ni VP Sara para marinig ang kanyang panig. Narito si Manila Representative Joel Chua, ang chairman ng komite. Particularly the confidential funds of the OVP and DepEd. Makilang beses nilang iginigiit na nakasaad na ang kanilang mga paliwanag sa mga dokumenteng isinumite na nila sa COA. Ngunit sa ating mga nakita sa pagdinig na ito, hindi sapat na nagsumite lamang sila ng mga dokumento sa COA. Lalong-lalo na kapag ang mga dokumentong ito mismo ang kino-question or hinahanapan ng paliwanag. There are questions that the documents themselves can't answer. This is why we need the presence of these officials. Sila lang po makakasagot sa mga katanungan natin. Nais nating maging patas. Matatandaan kwestiyon ng Commission on Audit ang paggastos ng OVP sa 125 million pesos na confidential fund nito na ginastos lamang sa loob ng 11 araw noong December 22. Sinisilip din ng COA ang iba pang confidential fund ng OVP at DepEd na ginamit naman noong 2023. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa paglilinaw ni Congressman Romy Acop, ang co-chair ng House Quad Committee, ay inalis muna sa pagkakakontempt si Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte dahil sa humanitarian reasons. Kaya ang ipinaaresto po ngayon ng House Quad o ng komite ay kaugnay po yan sa pagdinig ng budget ng OVP ay 4 lang. Mabibili na sa Metro Manila ang mas murang bigas na nagkakahalaga ng 43 pesos per kilo. Kasabay ng anunsyong ito, nais namang silipin ng Department of Agriculture ang posibilidad na may pananamantala sa nagdaang mga presyo ng bigas. Ang mga detalye ihahatid sa atin ni Edniel Parosa. Mabibili na sa Metro Manila ang 43 pesos per kilong bigas simula ngayong araw. Ito ay matapos ang konsultasyon ng Kagawaran sa Agrikultura at ang retailers para maibenta sa mas murang halaga ang well-milled rice sa lahat ng pamilihan sa NCR. Pero sa pag-ikot ni DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa at ASEC Genevieve Guevara, nadiskubreng kaya palang ibenta sa mas murang 42 hanggang 40 pesos ang bigas sa Mega Q-Mart sa Quezon City. Ayon kay de Mesa, sisilipin nila ang posibilidad na may pananamantala sa nagdaang mga presyo ng bigas, lalo't wala naman umano masyadong epekto ang sunod-sunod na bagyo sa supply, gaya sa gulay. Nilinaw rin ng opisyal na hindi sila nagpapatupad ng suggested retail price o price ceiling sa kabila ng mga kalamidad. Mag-a-adjust yan accordingly, depende. Ang 5 pesos naman depende kung magkano yung dating sa kanila. Hindi naman yun fixed. Hindi naman tayo nagsaset ng SRP or price ceiling. Walang ganon. Sa hiwalay na panayam ng programang DZRH Stories, minaliit ng grupong Bantay Bigas ang agreement na ito ng DA sa mga retailer. Para kay Cathy Estavillo, tagapagsalita ng Hanay, dapat isubsidize ng gobyerno ang local producers kaysa babaan ng taripa o di man makipag-areglo sa tangiang presyo. So lahat yan ay mga artificial na pakita lang ng gobyerno na resulta nung palagi niyang ipinapangako na bababa na yung presyo ng bigas. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abiso naman po sa mga motorista, kasado ng magpatupad ng malakihang taas presyo ang mga produktong petrol o sa mga produktong petrolyo bukas November 12. Sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, 2 pesos and 10 centavos
ang itataas sa kada litro ng diesel, habang 1 peso and 50 centavos naman sa gasolina, habang 1 peso and 20 centavos naman ang itataas sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ilan sa dahilan ng epekto ng bagyo sa output ng langis ng Amerika at ng delay na pagtataas produksyon ng langis ng oil-producing countries o OPEC+. Sa mundo ng basketball, TNT is back on top. Muling hinirang bilang PBA Governors Cup champions ng TNT Tropang Giga matapos nitong talunin ang Barangay Ginebra sa Game 6 ng Best of 7 Final Series. Kinilala bilang Finals MVP ang veteran point guard na si Jason Dobler Castro. Ang winning moment ng tropa tutukan sa report na ito. Sa ikalawang sunod na pagkakataon, nakuha ng TNT Tropang Giga ang kampiyonato sa PBA Governors Cup. Yan ay matapos nitong talunin ng Barangay Ginebra sa Game 6 ng Best of 7 Final Series noong Biyernes with dominating 95-85 final score. Pinangunahan ni Best Import Ronde Hollis Jefferson ang kupunan with 31 points, 15 rebounds, 8 assists, 2 steals, habang nakapagtala naman ang Finals MVP na si veteran point guard Jason Castro ng 13 points. Just really the gratitude I feel for everything that's transpired, everything that's happened, especially gratitude to the trust and the effort of my players. That's, I guess, the best way to summarize how I feel right now. Sa end ng third quarter, hawak pa ng Ginebra ang kalamangan at 74-66. Pero pagpasok ng final period, dito na nagpakawala ng back-to-back basket si RHJ na sinabayan pa ng triple mula kay Reynan Batak, tying the score at 74. Daging dikdikan ng laban pero pagdating ng 7-minute mark, nagpakawala ng 4-pointer si RJ Abarientos, giving Ginebra an 81-79 lead. He then gave another jumper, pero agad itong sinagot ni RR Pugoy with the triple. Bagamat sinubukan pa ni Justin Brownlee na palamangin ng Gene Kings at 85-83, ito na pala ang huling puntos ng koponan para sa conference dahil muling nag-init ang laro ng Tropang Giga after a Kelly Williams layup. Ang panalong ito na ang marka ng ika-10 PBA title para sa TNT Tropang Giga. Sa aming pagbabalik, Lasal, dinumina ang UP para makuha ang top spot sa elimination round ng UAAP Season 87 Men's Basketball. Manatiling nakatutok sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Pangakong suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa war on drugs, hindi pa ramdam ayon sa PNP. Senator J.V. Ejercito nananawagan kay PBBM na palitan na ang PhilHealth officials. Sa The Better News, giant Christmas tree sa SM by the Bay, muling pinailawan. Sa MBC TV Sports, Lasal, dinumina ang UP para makuha ang top spot. At sa Showbiz Spotted, rising Thai BL couple na 4-pit, bumida sa Love Sea First Fan Meeting in Manila. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Hindi pa ramdam ng Philippine National Police ang pangakong suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga tauhan ng pambansang pulisya na nasangkot sa war on drugs. Dahil dito, umapila si PNP Chief Brigadier General Romel Marbil ng dagdag proteksyon para sa PNP personnel na ginagampanan lamang ang kanilang tungkulin. Ang buong detalye ihahatid ni Edniel Parosa. Wala pang opisyal na tala ang pambansang pulisya kung naalalayan nga ba ang mga tauhan nitong nasangkot sa gera kontra droga ng nagdaang administrasyon. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, ito'y sa kabila ng hayagang pangako noon ni former President Rodrigo Duterte na tutulungan nito ang mga pulis. Yan ang dahilan kung bakit umaapela ngayon si Marbil ng dagdag na proteksyon sa PNP personnel na gumagampan ng kanilang tungkulin sa field. Marami kasi umano sa mga pulis na apektado na nakalipas sa drug war ang humaharap sa mga kaso ng mag-isa lamang. Batay sa records, mula July 2016 hanggang nitong Hunyo ng 2022,
Umabot sa 19 na pulis ang na-dismiss sa anti-drug operations habang 221 naman humaharap ngayon sa dismissal kung saan 20 ang kasalukuyang nakabilanggo. 312 naman ang namatay na tauhan ng PNP sa war on drugs at 974 ang nasaktan. Ginawa ni Marbil ang pahayag sa gitna na nauungkat ngayong issue sa war on drugs, bunsod ng sunod-sunod na congressional hearings. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ganap ng batas ang corporate recovery and tax incentives for enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy o ang Create More Act. Inaasahan na magbubukas ang batas na ito ng oportunidad para sa mga negosyo at mapapalakas ang pamumuhunan sa bansa. Narito ang buong ulat ni Let Narciso. Ganap ng batas ang corporate recovery and tax incentives for enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy o Create More Act. Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12066 sa isang seremonya sa Malacanang. Inaamyendahan ng bagong batas ang National Internal Revenue Code na layong mapalakas ang pamumuhunan sa Pilipinas. Sa ilalim nito, mas pagagandahin ang tax incentive policy para sa mga negosyo. Partikular na dito ang pagbaba ng corporate income tax rate ng registered business enterprises sa 20% mula 25%. Dodoblehin rin ang deduction sa gasto sa kuryente na kabawasan sa gastusin ng manufacturing sector habang may dagdag na 50% bawas sa reinvestment sa industriya ng turismo. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Pangulong Marcos na ang reformang ito sa sistema ng pagbubuwis ay hindi lang pagbubukas ng pinto ng oportunidad para sa mga negosyo, kundi pamumuhunan rin sa maunlad na kinabukasan para sa mga Pilipino. As we open new doors of opportunity, we drive businesses to reinvest their capital, build upon the workforce, and initiate a ripple effect that will be felt across generations. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umapela naman si Senator J.V. Ejercito kay Pangulong Bongbong Marcos na palitan na ang mga opisyal ng PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation dahil umano mali ang orientation ng mga ito. Ayon sa Senador, 2 taon niyang pinagbigyan ng mga opisyal ng PhilHealth, ngunit wala naman itong ginawa para ayusin ang sistema. Ang buong detalye sa ulat ni Raymond Dadpaas. Mali ang orientation ng mga kasalukuyang opisyal ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth kaya dapat nang sila ay palitan. Ito ang apela ni Senador J.B. Ejercito kay Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng mga kapalpakan ng mga opisyal ng PhilHealth sa panguna ng kanilang presidente na si Emmanuel Ledesma Jr. Ayon kay Ejercito na nahimik siya sa nakalipas na 2 taon upang pagbigyan ng mga opisyal ng PhilHealth, ngunit wala namang nangyari. Nanggagalaiti ito kung paano nagdeklara ng excess fund o sobrang pondo ang PhilHealth samantalang napakarami pa rin nating mga kababayan ang pumipila upang humingi ng tulong para sa kanilang hospital bills, lalo na ang subsidy na 89.9 billion pesos ngayong taon na idineklarang savings kaya't nailipat sa National Treasury ang 60 billion pesos. Mabuti na lang at nagpalabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema kaya't naharang ang halos 30 billion pesos. May usapan na umano ang mga senador na baka hindi na ibigay ang 70 billion pesos na hinihinging subsidy para sa 2025 dahil hindi rin naman ito gagastusin at ideklarang savings para magpakitang gilas sa mga economic managers ng administrasyon. Mas mabuti umanong bigyan ng subsidy ang mga ahensya ng gobyerno na ginagastos sa tama para sa pangailangan ng taong bayan ang kanilang pondo. Sabi ni Ejercito, sinabihan na niya si Senador Pia Cayetano na siyang sponsor ng budget ng Department of Health na ipasuspend niya ang rules upang direktang matanong ang mga opisyal ng PhilHealth at DOH. Aminado siya bilang author ng Universal Healthcare Law ay hindi siya masaya sa kanilang performance dahil ngayon ay dapat nararamdaman na ng ating mga kababayan ang benepisyo ng batas at hindi na kailangang gumastos ng malaki kapag may na-ospital. Sa tindi ng kanyang pagkadismaya kay PhilHealth CEO Ledesma ay inirekomenda ni Senador Ejercito si Attorney Darlene Berberabe na ipalit sa kanya. Kita umano kung paano niya inayos ang sistema sa Pag-ibig Fund na maaari din niyang magawa
sa PhilHealth. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tila hindi naman nagustuhan ng China ang dalawang bagong batas na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay ang Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Act na layong mapalakas ang karapatan at matiyak ang seguridad ng bansa sa West Philippine Sea. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa loob ng 1 minuto. Sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa China, hindi nagustuhan ng Chinese government ang dalawang bagong batas na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay layong palakasin ang karapatan at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa Foreign Minister ng China, gagawin nito ang lahat ng kinakailangang hakbang alinsunod sa kanilang batas upang igit ang kanilang umanong pagmamay-aring teritoryo at mga interes sa nasabing dagat. Samantala, balita naman mula sa Pakistan. Umabot sa 24 ang bilang ng mga nasawi habang nasa mahigit 4 na po naman ang sugatan dahil sa hinihinalang suicide bombing sa Quetta, southwestern Pakistan. Kasalukuyan ang iniimbestiga ng mga opisyal ang nangyari at kung may kaugnayan ba ito sa pag-aangkin ng lupa na may yamang mineral na pinoprotektahan ng mga etniko-militanteng grupo sa lugar. Sa iba pang balita, ilang araw naman matapos ang US 2024 elections, kumakalat naman ngayon ng mga offensive at racist text message na tinatarget ang mga African-American citizens sa United States. Ayon sa mga otoridad, isa sa mga posibleng intensyon nito ay paglaruan ng emosyon ng mga tao na inuugnay sa pagkapanalo ni President-elect Donald Trump. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng Justice Department ng US ang source ng nasabing text messages na pinaniniwalaang mula sa ibang bansa. At iyan ang 1 minutong hatid ang mga pinakamainit at napapanahong balita sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, muling pinailawan ng Firefly lighting at Royo Electrical ang giant Christmas tree sa SM by the Bay na may temang Celebrate Moments of Quality. Ang mga kaganapan sa taunang Christmas tree lighting, tinutukan ni Rose Babiera. Nangingibabaw ang Paskong Tatak Pinoy sa taunang Christmas tree lighting sa Pasay City nang muling pailawin ang giant Christmas tree dito sa SM by the Bay na sinindihan ng Firefly Lighting at Royo Electrical. Tampok ang mga kulay asul, pula at dilaw na hango sa ating watawat, mga anghel at santo at mga parol na bituin na pinalibutan ng mga dahon ng anahaw. Damang-dama na sa giant Christmas tree na ito ang diwa ng Paskong Pilipino. Ngayong taon kasi, mas pinaigting ang pagsalubong sa Pasko kasama ang pamilya sa ginanap na Christmas tree lighting na may temang Celebrate Moments of Quality with Firefly and Royo. Ayon sa Assistant Brand Manager ng Firefly Lighting na si IC Opinion, ang mga Pilipino ang may pinakmahabang selebrasyon ng Pasko. Kaya mahalaga na makunan ng mga ganitong moments of quality sa pagdiriwang ngayong taon. As Filipinos, we always celebrate the longest Christmas in the world, and we want to celebrate it with the Filipinos. Of course, that's why the theme for this year is, capture those moments of quality with everyone, the family and the friends. And of course, we wanted to symbolize the Christmas tree by putting up Filipino ornaments with it because we wanted the Filipinos to feel that Firefly is with them in celebrating the most festive season of the year. Bago naman ang pinakaabangan na Christmas tree lighting, may mga inihanda rin na activities ang Firefly at Royo para sa mga dumalo. Kabilang na rin ang pinilahan na photo booth para kunan ng mga sandaling magkakasama ang pamilya at mga magkakaibigan. Hindi rin nawala ang mga paraffol kung saan nakapag-uwi ang mga nanalo ng ilang produkto mula sa kumpanya. Iniimbitahan naman ng Firefly at Royo Electrical na bisitahin ang giant Christmas tree na ito na bukas sa publiko at gabi-gabing papailawin. The Christmas tree will be lit up and then you will see how the lights work, how the lights dance and in tune with the music. And of course, the most important is when you come visit, bring your family and friends with you. Merry Christmas, everyone! Ito ang aking The Better News Report para sa MBC TV Network News. Ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
to the Sea. Sa kanilang muling pagbabalik Pinas, hindi pinalagpas ng TIBL stars na Fort Pete ang pagkakataon na iparamdam sa kanilang baby feet ang pagmamahal sa kanilang first ever fan meeting dito sa Pinas. Ang kanilang pasabog na performances tutukan sa Showbiz Report ni Arnold Herrera. From the sky to the sea, isang kilig fan experience ang hatid ng tambalang Fort Pete mula sa hit TIBL series na Love Sea sa kanilang fellow baby feet sa Music Museum sa San Juan. Winelcome ng male lead stars ang kanilang fans sa isang upbeat kilig song performance. Sa simula pa lang ng programa, nabuhay agad ang venue sa walang katapusang hiyawan ng fans na sinabayan pa ni Fort na nagpamalas ng kanyang nakakaaliw na energy at stage presence. At bagamat sinubok man ng language barriers, hindi ito naging hadlang para makapaghatid sila ng saya sa mga masweteng baby feet na kanilang nakasama on stage sa larong paotakan at pabilisan. Nagpakilig din ang boys sa kanilang live performances ng Love Sea official soundtracks na sinundan ng cutesy song and dance number hatid naman ng GL tandem ni Chania at Ea. At syempre, hindi matatapos ang kanilang trip to Manila without leaving the Filipino touch. Ang girls, ipinamalas ang vocal skills sa kanilang rendition ng Wag Muna Tayong Umuwi ng Nation's girl group na BINI. Habang ang Fort Pete ipinaramdam ang init ng pagmamahal sa kanilang mahal na mahal finale performance. Samantala, hindi rin naitago ng fellow baby feets ang saya sa kauna-unahang solo fan meet ng kanilang idols. Thank you for your craft and thank you for sharing us your craft, for making us feel that love is diverse. At kahit na late man ang dating sa venue, parang walang na-miss out si Princess. Siyempre po, nakakaluka. Kasi po sa screen ko lang po sila nakikita. Tapos ngayon po, kahit wish pass na po ko yung kahit high touch lang po. Sobrang ano na po. Habang si Chris, mukha mang composed, pero kilig na kilig sa Fort Pete. I will support them. I will always support them. Kasi along the way naman, of course, the support of fans, nandyan parate. Fort Pete! Fort Pete! Fort Pete! Fort Pete! Galing nyo. Amazing. Balik kayo dito, please. Binigyang buhay ng Fort Pete sa Love Sea ang kwento ni Tonrak, isang novelist na hindi naniniwala sa pag-ibig, at Mahasamut, isang free-spirited islander na gagawin ng lahat para mapaibig si Tonrak. Unang naglayag ang Fort Pete tandem sa 2022 TIBL series no Love in the Air kung saan gumanap sila bilang Prapay at Sky. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Arnold at sa aking pagbabalik, BINI, Best Asia Act sa 2024 MTV Europe Music Awards. Kantang cherry on top ng grupo, pinerform ng Clipper Spirit sa NBA Halftime Show. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB! Narito pa ang mga balitang dapat nyong abangan. Konstruksyon ng nasirang seawall sa Pagudpud, pinamamadaling tapusin ni PBBM. Sa MBC TV correspondents, senior citizen patay nang maaksidente habang nagbibisikleta sa Victoria, Northern Samar. Sa trending and viral show, babaeng tumayo sa isang parking slot para i-reserve ang pwesto, nagsisi na sa kaniyang ginawa. Sa MBC TV Sports, Lasal dinumina ang UP para makuha ang top spot. At sa Showbiz Spotted, BINI, Best Asia Act sa 2024 MTV Europe Music Awards. Cherry on top, pinerform ng Clipper Spirit sa NBA Halftime Show. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Siniguro ni Pangulong Bongbong Marcos na pabibilisin ng gobyerno ang muling pagtatayo ng nasirang seawall sa pagudpod para proteksyon sa mga residente sa tuwing may bagyo at para maiwasan ang pagbaha. Ito ay matapos ang pagbisita at inspeksyon ng Pangulo sa mga istrukturang nasira sa Ilocos Norte nang manalasa ang bagyong Marce sa lalawigan. Narito ang report ni Rose Babiera. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na mabilis na matatapos ang muling pagtatayo ng nasirang seawall sa bayan ng Pagudpod sa Ilocos Norte bunsod ng malakas na hangin at ulan na dulot ng bagyong Marce. Ito ang inanunsyo ng Pangulo kasabay ng kanyang pamamahagi ng higit sa 70 milyong kabuhayan at tulong pinansyal sa mga nasalanta ng bagyo sa Pagudpod Cultural and Sports Complex. Kasunod ng inspeksyon ng Pangulo sa nasirang seawall, sinabi ni PBBM na nakalatag na ang plano sa muling pagtatayo nito at inaasahan niyang mabilis itong tutulak. Doon pa lang nung tinitignan namin yung seawall, nakita na namin saan tayo pwedeng kumuha ng pondo, kung saan tayo, ano yung gagawin natin. Ibibid na pala in 2 weeks, 3 weeks, ibibid na pala yung project niyan, itutuloy na. Kaya't mabilis, hindi na tayo dadaan sa paghanap ng pondo, sa pag-appropriate. At ginagawa na talaga, kaya't itutuloy na lang natin. Bumisita rin ang Pangulo sa mga paaralan at ininspeksyon ng mga silid na nasira ng bagyo. Nakikipagtulungan siya aniya sa Department of Education upang mapabilis itong maayos para makabalik na sa eskwela ang mga estudyante. Mayroon naman aniyang inihandang alternative learning space ang DepEd kung saan maaaring ilipat muna ang mga bata para lang makapag-aral kung hindi pa agad mare-repair ang mga silid. Ayon sa tala ng National Disaster Risk Reduction Management and Council, higit sa 9,000 individual o halos 3,000 pamilya ang naapektuhan ng bagyong Marce sa Ilocos Norte. 550 pamilya o 1,635 individual ang kasalukuyang nasa evacuation centers. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang mag-ama matapos makuryente sa isang live wire sa Himamaylan, Negros Occidental. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang mag-ama matapos na kuryente sa live wire sa Purok 6, Barangay Nabalian, lungsod ng Himamaylan, Negros Occidental. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Anthony Grande, hepe ng Himamaylan City Police Station, ang mga biktima kinilala na si Salvador Inayan Jr., 56 anyos, at ang kanyang anak na si Salvador Inayan III, 25 anyos, pawang mga residente ng nasabing lugar. Dagdag pa ni Grande, habang naglalakad papauwi si alias Riniel nang nakita ang biktima na si Salvador III na wala ng buhay at ipinaabot nito sa pamilya ng biktima na kaagad namang rumisponde ang ama nitong aksidenteng na kuryente din ito. Dinala pa ang mga biktima sa Governor Valeriano M. Gatuslao Hospital sa nasabing lungsod, subalit idineklara ang dead on arrival ang mga biktima. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binawian naman ang buhay ang isang senior citizen nang madisgrasya o maksidente ito sa minamanyong bisikleta kahapon sa highway ng Barangay Libertad, bayan ng Victoria, Norte Samar. Ayon sa report ng PNP, ang 62 anyos na biktima sa gitna ng kanyang pagbibisikleta ay nawalan ito ng preno. Sinubukan itong magpreno ngunit hindi gumana. Dahil dito, nahulog ito sa isang konkretong kalsada at tumama sa semento ang kanyang ulo na naging sanhi ng agad itong pagkamatay. Rumisponde naman ang pulis at agad din sinugod ang biktima sa Allen District Hospital, ngunit dineklara itong dead on arrival ng attending physician. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Walang pasok ang mga estudyante sa lahat ng antas ng paaralan, pribado man o pampublikong ngayong araw ng Lunes dito sa Pangasinan dahil sa banta ng bagyong Nika. Bagamat mahinang ambon at malakas na hangin ang nararanasan ngayon dito sa Central Pangasinan, nananatili naman sa signal number 2 ang northeastern portion ng Pangasinan at signal number 1 ang nalalabing bahagi ng lalawigan. Sa ngayon ng San Roque Dam ay nasa 78.07 meters above sea level, habang ang maximum level nito ay 280 meters
above sea level. Ang Binga at ang Buklaw Dam ay parehong nakabukas ang tag-isa nilang gate na sinasalo naman ng San Roque Dam na may 1.98 meters above sea level na lamang upang maabot ang critical level. Ang inflow 88 cm per second habang walang outflow. Mahigpit ding pinagbabawal ng PDRMO sa mga sasakyang pandagat ang pumalaot dahil sa delikadong panahon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 30, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pink Parking Girl, humingi ng pang-unawa sa publiko ang babae na binansagang Pink Parking Girl matapos itong makatanggap ng pambabatikos online dahil sa pagtayo nito sa isang parking slot para i-reserve ito. Ayon sa kanya, pinagsisihan niya na raw ang kanyang ginawa. Ang buong detalye alamin sa report ni Rose Babiera. Humingi ng pang-unawa sa publiko ang babae sa viral video kung saan siya tumayo sa isang parking slot para i-reserve ito. Matapos kasing kumalat ang video ng babae, marami ang nambatikos sa kanya sa pangmamatigas niya na i-reserve ang pwesto sa maling paraan. Sa video, kita na nagkainitan na sa pagitan niya at ng iba pang may-ari ng kotse na nais mag-park sa nasabing espasyo na tumagal pa ng ilang minuto. Ayon sa ngayon deleted post ni Cheng Dizon, hindi niya raw alam na ito ay iligal. Depensa nito, ginawa niya raw ito para sa kanyang senior citizen na ama at dahil marami pa silang batang kasama. Humingi ng tawad ang babae at sinabing natuto na siya sa kanyang pagkakamali. Ngunit, iginiit din ito na lubos siyang natroma sa pangyayari kung saan siya ay sinisigawan, dinuduro at binivideohan pa. Pagpapaliwanag niya, nakausap na niya ang pamilya na kanyang nakasagutan at naayos na nila ito. Panawagan niya naman sa publiko ay itigil na nito ang pagre-repost at pagre-re-upload ng kanyang video. Sa kabila nito, may mga pahayag naman ng dalaga sa kanyang social media na hindi anya palalampasin ang mga nang-aargabyado sa kanya at lahat ito ay mananagot. Patuloy din ang pagdugon niya sa mga nambabatikos sa kanya at panay ang post na dead ma raw siya sa mga basher. Isang netizen naman ang pumuna sa mga naging tugon ni Cheng Dizon sa sitwasyon. Aniya ang pagpo-post ng dalaga na tila biro ang kanyang ginawa ay nagpapakita lamang na hindi taos sa puso ang kanyang paghingi ng tawad. Dagdag pa nito, ginamit lamang daw niya ang insidente para sa clout. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo pa rin ng basketball, muling dinumina ng De La Salle University ang University of the Philippines para makuha ang top spot sa elimination round ng UAAP Season 87 Men's Basketball. Great power ang itinahit ng reigning MVP Kevin Kiambao para sa team na sinamahan pa ng double-double performance mula kay Mike Phillips. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Tuluyan ng nasweep ng De La Salle University ang University of the Philippines sa elimination round ng UAAP Season 87 Men's Basketball. Muli kasing dinamina ng defending champions ang Fighting Maroons in a dominating 77-66 final score. Dahil sa panalong ito, secured na ang Green Archers sa top spot with 12 wins and 1 loss sa team standing. Habang nalagdag naman ang UP sa second seed with 9-3 record. Pinangunahan ni reigning MVP Kevin Kiambao ang team with 15 points, 5 rebounds, 3 assists and a steal. Hindi rin nagpuli sa scoring si Mike Phillips with his double-double 14 points and 10 rebounds. Tuluyan ang nakuha ng La Salle ang kontrol sa laro matapos ang 6 na magkakasunod na puntos mula kina Phillips at EJ Goliana sa pagtatapos ng third quarter. Bagamat patuloy ang efforts ng Fighting Maroons para makahabol sa defending champs, nagpaulan ng puntos sina Kiambao, JC Makalalag at Joshua David para tuluyang mapalobo ang Kalamangan sa 11 points with just 1 minute left. It's about everybody, it's about team. Guys was just ready to really compete against, again, what we always say, they're one of the best teams in college. So we just tried our best to really be up par and try to really compete against them. And credit goes to these guys for really competing and not giving up on that second half. Sa Sabado, susubukan pumawi ng UP sa magiging laban nito kontra FEU sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan.
At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinangalanan na ang mga nagwagi sa MTV Europe Music Awards ngayong taon. At kabilang sa mga nakasungkit ng parangal ay ang 8-member P-pop girl group na BINI. Pero bukod pa riyan, usap-usapan din ang marinig sa NBA ang kanilang kantang Cherry on Top. Narito ang aking report. Ilang araw bago ang kanilang Grand Biniverse nagwaging Best Asia Act sa 2024 MTV Europe Music Awards ang nation's girl group BINI. Tinalo ng pantropiko hitmakers na binubuo ni Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna at Sheena ang K-pop girl group Islet, Indonesian singer Mahalina, Malaysian band Masdo at Japanese girl group Sakurazaka 46. And we are BINI, and we're so thankful for winning the Best Asia Act in this year's MTV Europe Music Awards! We hope we can keep sharing our music with you and that the world can discover more of Filipino music. Once again, we are BINI! Salamat po! Habang sa isa pang post, muli itong nagpasalamat sa suporta at tiwala ng Blooms. Sila ang kauna-unahang Filipino act na nakasungkit ng naturang parangal. Samantala, agad namang pinag-usapan sa social media nang i-perform ng cheering squad na Clipper Spirit ang Cherry on Top ng BINI sa NBA halftime show. Performing to Cherry on Top, give it up for our Clipper Spirit! Sa isa namang reel na in-upload ang naturang grupo, napag-alamang ilan sa kanila ay proud Pinoy at noon pala'y idinaos nila ang Clippers of Filipino Heritage Night. Sa November 16 to 18, nakatakdang ganapin ang Grand Biniverse concert sa The Big Dome at kamakailan nga lang ipinasilip na ang 360-degree concert setup kung saan magpapasiklab ang nation's girl group. Para sa MBC TV Network News, ito pa ang showbiz angel Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Miss Karen and Newell. Maraming salamat, showbiz angel. At iyan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Meron na lamang po tayong 44 na araw. 44 days bago ang Pasko. Ito po si Newell Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.